We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. Magandang umaga sa inyo. Meron po tayong magandang balita. Mayroon na pong nasampulan na isang district engineer sa Batangas dahil sa tangkang panunuhol sa isang congressman. Tara, panoorin natin. Arestado ang isang DPWH engineer dahil sa tangka umanong panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Gusto umano nitong ipatigil ang investigasyon ng mambabatas sa mga proyekto kontra baha sa kanilang distrito pero nagsumbong sa pulisya ang kongresista. Mula sa Balayan, Batangas, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, binisita nga ni Congressman Leandro Leviste yung isa sa mga nasirang proyekto ng dike ng DPWH dito yan sa Balayan, Batangas. Isa nga itong proyektong ito ng DPWH sa mga iniimbestigahan ng kongresista na maaring nagtulak umano sa isang district engineer na tangkang suhulan ang kongresista. Gamit ang backhoe ay binunot ang sheet pile sa nasirang dike sa Barangay Santol sa Balayan, Batangas. Ito ay para malaman kung sapat ang haba ng sheet pile lalo ang bahagi nitong nakabaon. Maraming bahagi kasi ng diking ito sa Binambang River ang nawasak ng manalasang Bagyong Cristino October 2024. Kahit 2023 lang natapos ayon sa kapitan ng Barangay Santol. Isa ang dike sa mga DPWH projects na iniimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Leandro Leviste. Bumunot ng sheet pile mula nga doon sa nakabaon sa nasirang dike itong tanggapan ng kinatawan ng Kongreso dito sa Batangas. Kailangan kasing malaman kung gaano ba talaga kahaba yung ibinaong sheet pile para malaman kung sapat na ba yung habang yon para maprotektahan ang pampang ng ilog na ito kapag may malakas na bagyo o pagulan. Dapat 15 meters, 15 ang sheet pile. Sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 o mahigit ay sa sheet pile. Sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. So ang masasabi ko dito is talagang nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Tingin ko si Kong Leviste ay nasa 25, 29 years old pa lang siya and hindi siya takot na ibunyag ang mga ganitong klaseng kalakaran. Siguro napapagod na rin siya at kailangan talagang merong isang tao na mag-i-stand up para ibunyag ang mga ganitong klaseng modus operandi dahil grabe na talaga ang corruption sa Pilipinas. Hindi na natin talaga makontrol. Kaya masaya ako na merong isang tao, merong isang district engineer na nasampulan. Pero sana hindi dito magtapos yung mga masasampulan. Sana marami pang makulong. Hindi lang mga district engineer, ang mga congressman or senador na naging bahagi at nakinabang sa flood control projects ng ating gobyerno. Makikita naman natin na dito sa Batangas, meron namang ginawa. Yun nga lang, substandard. Tingin ko mas okay pa rin siya kumpara sa mga ghost projects sa Bulacan. Doon talaga sobrang kapal ng mga mukha doon dahil nising ko atang duling, wala atang nagastos. Dahil din nga, ghost project. Hindi naman sinasabi nating mas okay talaga ang nangyari sa Batangas, pero at least dito, merong nakitang ginawa. Yun nga lang, substandard ang mga ginamit. Hindi na-utilize ang pondo para sa project. Kaya saludo kay Congressman Leviste sa pagbunyag at pagpapakulong sa district engineer ng Batangas. Pero ang investigasyon sa proyekto at iba pang DPWH project sa 1st District ng Batangas gusto umanong pahinto kaya tinangka umanong suhulan si Leviste ni Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo ng DPWH. Pero nagsumbong si Leviste kaya inentrap si Calalo at inaresto sa Taal, Batangas itong Biyernes. Na-recover umano kay Calalo ang bundle-bundle na perang papel na nang bilangin ng mga pulis ay umaabot sa mahigit 3.1 million pesos. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon. Naabutan namin si DE na may hawak na ecobag at may lamang pera. Sa isang panayam ng mga mamamahayag, sinabi ng kongresista na tuloy ang paghain niya ng reklamo bukas laban sa district engineer sa tanggapan ng piskalya.
We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. Sa pamamagitan naman ng inang si Senadora Loren Legarda, pinaalalahanan daw ni Senador Ping Lacson ang neophyte congressman ukol sa seguridad nito lalo't bilyong piso ang halaga ng mga kontratang pang-infrastruktura. Sinikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Engineer Calalo na nakadetain sa Taal Police Station. Baka makuha lang po namin panig nyo. Lawyer na lang, sir. Lawyer na lang. Opo. Engineer, tanong lang namin yung 3 million, para saan po ba yon? Sabi ng engineer, lawyer na lang. Tapos nag-agree siya na opo. Pero nagtanong pa rin siya. Sa lawyer na lang po. Papatawan din ng preventive suspension ng DPWH si Engineer Calalo. Mabuti na sa kanya at kinulong. Kung yun ang ginawa niya, hindi ho tama yan. And we don't tolerate that kind of action. Wow, preventive suspension lang. Dapat yan tanggalan ng lisensya. Hindi na makapasok ulit sa gobyerno. Di ba? Kailangan yung pangil talaga ng batas, talagang kakagat sa mga ganitong klaseng tao. Hindi pwedeng prevention lang, suspension. Tanggalan nyo ng lisensya. Alisan nyo ng pwesto sa gobyerno. Hindi na makasama ulit. Yung mga ganon, lagyan nyo ng pangil. Pero congrats kay Kong Leviste sa matapat na paglilingkod sa bayan. Sana dumami pa yung mga ganitong klaseng congressman, no? Hindi puro buaya. Sana hindi siya madala ng sistema ng ating gobyerno.